Binigyan po natin ng pamagat itong ating pong pag-aaral na importance of Jesus' death. Ano ho ba ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo? Kasi sineselebrate po natin ito tuwing pong mahal na araw, ang kamatayan ng Panginoon. Pero napakaraming tao, they just did it, celebrating the death of the Lord Jesus Christ, but they don't even know the essence or the importance of Jesus' death. Hindi po nila alam. Ito pong aking binasa kanina sa 1 Corinthians 11:23 to 26, meron pong background po ito. Bago po si Jesus na nagbigay siya ng tinapay at inumin doon sa mga disciples, what he first did was to wash the disciples' feet. Nandun sila sa isang lugar at hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disciples. And after po nun, paghuhugas na yon, sila po ay dumaong na doon sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. At doon mismo ay inihayag ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. At harap-harapang sinabi ni Jesus, ang pagbibigyan ko ng tinapay na to at makakasabay ko sa pagsawsaw doon sa saro. So ibig sabihin po nito, tama po yung ginagawa natin minsan. Di ba, masarap naman ang pandesal pag isinasawsaw sa kape. Di ba? Sinasawsaw sa kape. So, sabi ni Jesus, I will give this to the one na ito ay who will dip with me. Ibig sabihin, makasama kong isasawsaw. So after that, the washing of feet ng mga disciples, pagkatapos kumain na po sila, this is yung tinatawag na bisperas. Okay, because this is the celebration of the Passover, pero after the Passover, nandun na po yung bisperas po ng tinatawag na unleavened bread. At ito po ay isang pista na ginagawa po ng mga Hudyo 7 days. O ibig sabihin, 1 week na pista po nila yon. Yung pagkain po ng unleavened bread. Tinapay na walang kasamang lebadura. Okay, so kasi ang tinapay, pag may lebadura, napapanis po. Pero ito po, walang lebadura, kaya hindi po napapanis. And they do it daily for 7 days. O isang linggo na Feast of the Passover. Okay? And Feast of the Unleavened Bread. Kaya mapapansin nyo, may sinasabi na bisperas ng Paskwa. Okay? So, Paskwa ng Passover, paglampas. So, tuloy po tayo. What is the essence now? Okay? O the importance of Jesus' death pagdating po sa buhay mananampalataya. Okay. First, brought the forgiveness of sin. Yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay naging daan po ng kapatawaran po ng ating kasalanan. Okay. Bakit? Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung wala po ang pagbububo ng dugo, ay wala pong kapatawaran ang ating mga kasalanan. Yun po ang sinasaad even in the Old Testament. Kahit sa Old Testament, yun po nasusulat na yung mga tao sa panahong nagdaan, sila po ay nagkakatay on the Day of Atonement. Meron pong isang araw sa loob ng isang taon na ginagawa po ng high priest o yung mataas na saserdote na sila po ay maggagather sa isang lugar at yung tupa o hayop na ito ay kinatay, yung dugo po nun ay kanila pong dadalhin doon po sa tinatawag na Holy of Holies. Pero bago po makarating sa Holy of Holies, dadaan po muna sila sa outer court, sa brazen altar, into the holy place, and to the Holy of Holies. So, kapag sila po ay nakarating sa Holy of Holies, ibig sabihin, yung daladala po nilang dugo ng hayop na nagre-represent po ng kasalanan ng sangkatauhan ay meron pong kapatawaran. At kapag ito po ay hindi naging acceptable, yung buhay ng saserdote, kung merong unsettled business sa kanyang buhay o merong tinatawag na hidden sin sa kanyang buhay, hindi siya makakarating sa holy place. Kung hindi siya makakarating sa holy place, how much more into the room of the Holy of Holies? Kasi nandun yung Ark of the Covenant. So kapag merong kasalanan, doon pa lang, sa umpisa pa lang na pagpasok niya, bago makarating sa holy place, patay na siya. Kaya ang ginagawa, kinakadena yung paa, hinuhugot yan, pabalik sa kanila, kasi patay na ang may dala po nung tinatawag na may dala ng for the atonement of sin.
So maghihintay na naman sila ng 1 taon para ganun ang mangyari. But then, the day when the Lord Jesus came, isa lang ang sinabi ni John, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at ang katuparan para ang kasalanan ng sanlibutan ay maalis, it is the death of the Lord Jesus Christ. Kailangang mamatay. Okay, ang Panginoong Hesukristo kasi ito po ang katuparan ng kalayaan at kapatawaran ng tao. So, without the shedding of blood, no remission of sin. Jesus' blood is the power to cleanse man's filthiness. Yung karumihan ng tao, tangi lamang po na makapaghuhugas po nito ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. The blood of the Lord Jesus Christ has the power to cleanse us from all unrighteousness. Sa lahat po ng hindi makatuwirang bagay na meron tayo, it is the blood. Kaya lagi po nating sinasabi na cover us with your precious blood. Ibig sabihin kapag nagpe-pray tayo, balutin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Lord, gawin mo kaming righteous. Okay, Lord, gawin mo kaming katanggap-tanggap. I-cover mo kami. Ibig sabihin nababalot ka ng righteousness of God because of the blood of the Lord Jesus Christ. So forgiveness is the first step towards peace and freedom. Ang tao na nagpapatawad, siya po ang unang nakakalaya. Alam mo, kapag ginawan ka ng masama, hanggat hindi ka nagpapatawad, ikaw yung nasasaktan. Kasi ikaw yung ginawan ng masama eh. Pero pag nagpatawad ka, ikaw ang unang makakalaya. Kasi nga, merong, lalo na kung yung taong yon, hindi niya alam na nasaktan ka niya. Tapos pag nakita mo siya, ang saya-saya niya, pero hindi niya alam yung ginawa niya sa akin, sinong nasasaktan, siya o ikaw? So, ibig sabihin, ikaw yung nasasaktan. Ang tawag doon, you drink the poison and you want somebody to die. Kasi ikaw yung nasasaktan eh. Eh yung taong nakagawa sa'yo ng kasalanan, wala pala sa isip niya na nagkasala sa sayo. Lahat ng sama ng loob, nagiging mabaho yan. Di ba? At dahil puno ka ng sama ng loob, kapag may lumabas sa labi mo, masama rin. Di ba? Masama rin ang lalabas sa labi mo. Nakakapagtungayaw ka, sabi ng Batanggenyo, ang tungayaw ay nakakapagsalita ka ng something against that person. Nagagalit ka. So sila, ang saya-saya, pero ikaw nauupos ka na because of sama ng loob. Di ba? Sama ng loob. Alam mo, pag nagtago ka ng sama ng loob, pati hininga mo mabaho yan. Pati amoy mo mabaho yan. Bakit? Kasi lahat po ng nasa loob, pag inimbak mo, bumabaho yan. Subukan mo magtago ng lamang loob. Bili ka sa palengke ng mga lamang loob. Huwag mong ilagay sa ref. Mangangamoy siya, di ba? Kasi ang daming natambak na sama ng loob. But once you forgive them, ikaw muna ang matutuwa. Ikaw ang nakalaya. Makakahinga ka at sasabihin mo, Lord, thank you. Because lahat ng sama ng loob ko, pinalaya ko na siya at Panginoon, sa iyo ko ito iniaalay na. Yung iyong buhay. Then ikaw mismo, mangingiti ka sa sarili mo. At kapag nakita mo ang taong yon, hindi ka nahirap magsabi na, I forgive you. Because first, you ask the strength of God para dumaloy sa buhay mo so you could forgive others. You know what? Forgiveness sa mundong ito, kapag humingi ka ng tawad sa tao, kaduwagan yon. Pero hindi po ganoon ang buhay mananampalataya. When you forgive others, ikaw ay matapang. Ikaw ay matapang. Kasi hindi kaya ng mundo na magpatawad. Even Karl Marx, nabasa ko yung aklat ni Karl Marx, Marx and Satan, ang nakalagay po doon sa book po niya. Ang sabi niya, I can forgive, why not? Kaya kong magpatawad, bakit hindi? Pero patatawarin ko sila after seeing, sabi nga noon, matapos kong makita, ang 7 sa aking kaaway, patay na. Patay na. So ibig sabihin, ang hirap magpatawad pag patay na ang tao, di ba? Kaya sabi ni Karl Marx, patatawarin ko sila. 7 sa aking kaaway, pagpatay na sila. Hindi po dapat. Kailan dapat magpatawad? Habang buhay pa. Di ba, sinabi ni Jesus habang pinapako siya, forgive them, Father, for they know not what they do. Buhay pa yung nagpapako, yung
pupukpok ng martilyo sa kanya, pero ang sabi niya, patawarin mo sila, Ama. So, forgiveness is the first step towards peace and freedom. Sinong gusto ng kapayapaan? Sinong gusto ng kalayaan? Ano ang dapat nating gawin? Magpatawad. Diba? Gusto nating lumaya eh. Alam mo, pag malaya ka, masaya ka. Amen. Sino nakaranas sa inyo magpatawad? Ano ang pakiramdam ng magpatawad? Diba, gumagaan ka? Wala ka ng kaaway kasi nagpatawad ka na. Pag pinatawad mo ang tao, napalaya mo ang sarili mo. And the death of Jesus, the importance of Jesus' death, brought freedom from slavery. Sa Old Testament, before Exodus, bago sila inilabas ni Moses, ginawa po nila yung Passover. So itong mga Israelite, in the place of Egypt, bago po sila dinala ng Diyos sa wilderness, tungo po doon sa lupang pangako, doon pa lang po sa Passover, meron po silang seremonya to be right with God. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, Moses, sabihin mo sa bawat Israelita na yung kanilang tahanan, lagyan nila yung hamba ng pagpahid ng dugo. Because yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo has the power. Kaya nga laging may kinakanta na there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Dugong mahal, dugo ni Jesus. Diba? May kapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon Jesus para tayo po ay ilayo sa namang uri po ng tinatawag na pagkakaalipin. Maaring meron dito alipin siya ng kanyang karamdaman. Maaring meron dito alipin ng kahirapan. So iba't ibang uri ng espiritu ang umalipin po sa atin. But when Jesus came, He gave us the access. Merong yung pagdating ni Jesus, nagbigay ng daan para tayo ay mapalaya sa anumang pagkakabihag sa ating buhay. Ang daming umalipin sa ating buhay, but today, God wants you to be free. Yung tinatawag na free indeed, yung totoong pinalaya. Amen. Kasi ang taong totoo, kita nyo yung tao na dinala sa kulungan, pagkatapos pinalaya, di ba? Paglabas niya doon sa kulungan, dahil malaya siya, pakiramdam niya kanya ang mundo. Bumabait. Yung pala ang espiritu ng tao, na kapag siya ay nagpatawad, bumabait din siya. At yung mga pinatawad, bumabait din. So kung gusto po natin lahat ng ating mga naging kagalit, magkaroon ng kalayaan, at ikaw din magkaroon ng kalayaan, let the freedom and forgiveness from the Lord Jesus Christ be upon those people. Kasi, yun ang batas ng Panginoon. So, freedom and deliverance from a distorted mindset and living. Ito po yung tinatawag na paglaya, maging sa mga isip na gulong-gulo. Yung isip na hindi magkaroon ng kapayapaan. Nung isang araw, mayroon pong nagdaos ng 18th birthday po niya. And upon hearing the testimony, ng babaeng yon, kasi 18th birthday yun. So, debut, di ba? So, alam nga naman sabihin ko na ang mamang yon. Nagkukwento ako kagabi sa apo ko, sabi niya kagabi, Lo, mag-tell ka ng story. So, nag-tell ako ng story. Sabi ko, nung unang panahon, merong isang mama. At ang mamang ito ay si Job. Sabi niya, mama nga. Tapos, boy. Kasi ang alam niya, mama, girl. Okay. At ang tawag niya kasi doon sa kanyang lola, mamang. So sabi ko, mayroong mama. Kung ganon. Si Job, sabi niya, boy ba or girl? Sabi ko, boy. Sabi niya, di ba ang mama at saka mamang girl? Kasi yun ang tawag niya sa kanyang lola. Sabi ko, hindi. Pag girl, ale. Okay. Pag boy, mama. Sabi niya, Tapos, buti sana kung okay na yon, magtatanong pa,
Talaga ba, lolo? So, may doubt pa siya. So, yung mindset po natin, minsan nadidistort o nagugulo sa dami ng alalahanin sa buhay. Meron ba tayong mga alalahanin sa buhay? Meron, di ba? Yun naman ang totoo eh. Ang dami nating inaalala. Kahit ngayon pa lang. Di ba? Pag uwi natin sa bahay, ano kaya isasaing ko? Brown rice? Plain rice? Yung mga ganun, iisip mo na kagad eh. Di ba? O ang tanong, meron ba akong isasaing? Akala ko noon, yung mga tambay lang, ang maraming problema. Nakita ko, yung may mga trabaho rin, ang dami rin problema. One time, tinanong ko yung nag-oopisina, ang dami niya palang utang. Sabi ko, bakit? Di ba may pera ka? Ewan ko ba, pastor, madali akong matukso sa lahat ng mga bilihin. Pag nakita kong maganda, bili ako eh. Namamalayan ko, wala na pala akong pera, so mangungutang na naman ako. Kaya tuwing dumarating ang sahod, nagkakaroon kaagad siya ng parang discouragement kasi yung ine-expect niya, bawas na. God wants us to be free sa lahat ng mga alalahanin sa buhay. At ang tanging rason, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus naging daan ng lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay. So those who stayed in Egypt remained in the banner of slavery. Kasi yung iba, bumalik eh. Nung sila ay lumabas na sa Egypt, tuwan-tuwa sila. Para sa kanila, parang isang paglaya sa kanilang pagkakulong. Pero along the way, nakita nila ang hirap pala sa wilderness. I go over to the lives of Moses, Joshua, Elijah, Elisha, Nehemiah, David, and even Jesus. Lahat ng yan nagtagumpay kasi ang training po nila in the wilderness. Si Moses, kahit hindi nakarating sa promised land, but in the wilderness, he got his training from God. At ang sabi ng Biblia, and God called Moses to climb up the mountain of Nebo o the Mount Horeb. At pagkatapos, hindi na siya nakababa kasi ang Diyos na mismo ang kumuha sa kanya in the wilderness. Joshua, in the wilderness, he was trained to become a warrior. Sa Egypt, ang hawak niya pala. Pero nung siya ay nilabas na sa wilderness, natuto na siya sa pakikipagbaka until they reach the promised land. Saan nagmula ang training? In the wilderness. So dito na lang tayo kay David. Si David, he was not trained na gumamit ng pana. At hindi rin siya tinrained na gumamit ng sibat. Nandun lang po siya sa wilderness nagpapastor. At doon sa pagpapastor niya, nagkaroon ng training ang buhay niya. At one day, he fought Goliath. Yung training niya sa wilderness na pag-aalaga ng tupa ay naging daan para mag-alaga ng isang bansa. Lahat ng training niya, wilderness. Mahirap sa wilderness. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, maaring ma-question mo ang Diyos. Why me, Lord? Kristiyano naman ako eh. Pero bakit mo pinahintulot sa akin ito? Tapat naman ako sa tithes and offering ko. Tapat naman ako sa pagsisimba ko. Tapat naman ako sa prayer life ko. Pero bakit mo pinaranas na to? Remember, everything belongs. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, it belongs to God. At dahil yan, it belongs to God, siya lang ang may karapatan na para palayain ka at iligtas sa iyong kinalalagyan. Kaya nga, all things work together for good. Whether it be negative or positive things na dinadaanan mo sa buhay, lahat ng yan, bahagi ng training mo. Kasi ang tawag doon, wilderness, it is a place of change and a place of transformation. Kaya pinahintulot ng Diyos na mangyari yung pait ng buhay mo o kapaitan sa buhay mo because God wants to transform you. God allows us to go through the wilderness of life for us to be transformed and be molded according to His will para tayo po ay mahubog ayon sa kalooban ni Lord. Yung iba, ayaw nang sumama kay Moses, bumalik na po sila sa Egypt at ang tawag doon, they went back to sin. Kaya nga merong tinatawag na backslider. Bumalik sila sa dating gawin ng buhay.
Pero ang mga ito nakaranas ng goodness ni Lord. Kaso akala nila pagkat sila'y dumaan sa pagsubok, hindi na sila mahal ni Lord. Kaya yung iba, they doubted their salvation. Kasi kung ako'y mahal ng Diyos, bakit niya inalaw na ganito mangyari sa buhay ko? Bakit niya pinahintulutan na dumaan ako sa ganitong hirap ng buhay ko? Because God loves you. He wants to transform you. Kasi baka naman lumalaki na ang ulo mo. Kasi baka naman talagang dumadaan ka na doon sa ikaw na ang bida. Then ang gusto ni Lord, ayusin ka dahil mahal ka niya. Kaya pinadadaanan ka sa ganon. Those who went with Moses in the journey, they went with Moses physically. Pero yung kanilang puso at isip, wala na po doon. Nandun na po sa Egypt. At lahat po ng sumama at pagkatapos ay bumalik, ito po yung mga murmurers and marites. Akala natin yung mga marites ngayon lang na uso. Noong pa sa panahon ni Moses, marami na pong marites. At marami na pong nag-uusap-usap na ginagawa na po nilang issue ang pangunguna po ni Moses. At lahat po ng yon, murmurers at saka po yung mga marites namatay po. Yung iba along the way. Hindi na po sila nakaabot doon sa promised land kasi namatay na po sila doon. So, by taking up the Holy Communion, it reminds us of our freedom against sin. Yung pagtanggap po natin ng banal na hapunan, okay, ito po ay nagpapaalala sa atin na yung pagtanggap natin ito, pagtanggap natin sa kalayaan mula sa Panginoon. At pagtanggap natin ito, para may panlaban po tayo sa kasalanan. Because ang Holy Communion is being one with the Lord. Kaya nga, do it always in remembrance of me. And this is the new covenant, yung nakikipag-isa. So sin has no power against God's children. Wala pong kapangyarihan ng kasalanan. Kaya lang tayo nagkakasala because we go into it. Nagawa natin. Pero hanggat di natin ginagawa, walang kapangyarihan ng kasalanan. Even Satan, di ba sinabi ko nung nakaraan, walang kapangyarihan ang dyablo na isubo kung anumang bunga ng pagkalam ng mabuti at masama. Wala siyang karapatan na pumitas at isubo kay Eva. Nag-alok lang siya. At kung yon ay hindi po tinanggap yung alok, wala pong kasalanan. So ganun din po sa atin. Hindi tayo nagkakasala, kahit ialok pa yan, hanggat hindi po natin tinatanggap at ginagawa, no sin. Kasi gano'n naman talaga ang mundo eh. Even si Jesus, sinabi nga niya, gawin mo ito. Bakit hindi na lang ginawa ng diablong tinapay yung bato at ibigay kay Jesus? Bakit sinabi pa niya, ito ang bato, gawin mong tinapay. Sige nga. Pwedeng gawin ni Jesus ang lahat, but He did not. You were bought with the precious blood of Jesus. Tayo po ay binili sa makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. It was on His death at the cross and the shedding of His blood at the cross that gave us the power to become free from sin, free from anything that go against the will of God. Because the death of the Lord Jesus Christ has given us the power to step over sin and trample them down under our feet in Jesus' name. So your freedom is a freedom to do what is right. Holy, pleasing, acceptable sa Panginoon. So yung tinanggap po nating kalayaan ay hindi kalayaan gumawa ng masama. Yung tinanggap po natin ay maging malaya po tayo na gumawa ng mabuti. Kasi maraming tao gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi nga they were still in the bondage of sin. Gusto mong gumawa ng mabuti pero hindi mo magawa kasi nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero kung gusto mong gumawa ng mabuti at maganda, dahil malaya ka na, hindi na mahirap gumawa sa iyo ng mabuti at tama sa kapwa. Sino sa inyo nahihirapang gumawa ng mabuti at tama sa kapwa? Hindi, di ba? Why? Kasi nga malaya na tayong gumawa ng mga bagay na mabuti. Na ipagpipray na natin yung mga taong nakasama sa atin sa ating kalooban. Because that is the power na mayroong ka. Kasi nagmula yan kay Jesus. And greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya tayo nagiging malaya gumawa ng mabuti kasi pinalaya ka ng Diyos. Amen. And lastly, it brought the salvation among men. Kasi nga, itong mga bagay na ito, naging daan ito ng kamatayan ni Jesus. Walang silbi ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo kung hindi rin siya nagbangong muli.
Kasi ang sabi niya doon sa verse, binasa natin kanina sa verse 26, "For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Ibig sabihin, hindi lang siya namatay. Nagbangon mula sa mga patay. Tumungo sa kanyang ama at ang sabi niya, pangako, babalik ako. So we are proclaiming and announcing not only the death of the Lord Jesus Christ, but one day soon we are believing and hoping that He will come for you. Amen. Dito kinuha po ni General MacArthur yung salitang, "I shall return." Kasi nakasulat sa Bible that God or Jesus Himself will come back for His children. Brought salvation among men. So the salvation of men requires Jesus' death. Para maligtas ang tao, kailangan mamatay si Jesus. Kaya nga nung nagpe-pray si Jesus, "Lord, dalangin ko, itong sarong ito, yung cup, which symbolizes wrath and judgment of God, ayaw niya." But Jesus was, di ba, hinatulan na siya ng mundo. Sabi ni Pilato, walang kasalanan ng taong ito. Sabi ng mga tao, ipako sa krus, hinatulan. Walang kasalanan, you see, yung tinatawag na pagiging unfair. Pero it must happen. Kailangan mangyari. Kasi kung nasunod si Pilato, hindi rin tayo makakatanggap pa rin ng kaligtasan. Kasi tangi lamang ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus, the fulfillment of salvation of man. Without Jesus' death, walang silbi ang ganitong mga bagay na pagtitipon. So kailangang maipako sa krus. So Jesus died for us to live. Kailangan niyang mamatay para tayo po ay mabuhay. He must born in the flesh for us to be born in spirit. Kailangan niyang maipanganak sa laman para tayo ay maipanganak sa espiritu. And He was judged as a sinner for us to be justified. Kailangang hatulan siya bilang isang makasalanan para tayo ay mapawalang sala. Kaya yung justification po natin, wala po tayong ginawa. It is not the works of men or the works of individual wherein we can say that I was justified. Hindi po. It is the death and the blood of the Lord Jesus Christ that justify us. It is not the works of men. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki na tayo ay naligtas sapagkat tinarabaho ko ang aking kaligtasan. Wala po. So, sabi ng Bible, work out your salvation. Philippians 2:12, sabi niya, "Dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear." Yung salita na work hard to show the result of your salvation. So, our good works is the manifestation of our salvation. Kaya ka nakakagawa ng mabuti. Kasi nga resulta yan ng kaligtasan mo. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Kasi yung kamatayan lamang ng ating Panginoon Hesus ang daan ng kaligtasan. He must die for us to live. So do not sell your salvation to the devil by doing fleshly desires. Huwag nating ibenta ang ating kaligtasan sa paggawa. Kasi yung iba, di na baling gumawa ng masama, ligtas naman na raw sila. So hindi tama. Kasi binabago tayo ng Diyos. Kaya napakahalaga ng Bible sa ating buhay. Na habang ito ay ating binabasa, naglalagay siya ng mga kaisipan. Di ba pagka nag-aaral ka, nagre-review ka sa exam mo, yung inaaral mo natatambak sa isip mo, ganun din, study to show thyself approved unto God. Isang manggagawa na hindi nahihiya na ituro ang tama dahil ikaw ay nag-aaral, ang pinag-aaral mo natatambak sa isip mo. So kung inaaral mo ang salita ng Diyos, natatambak sa isip mo, yun ang nagiging practice mo sa buhay. Kasi kung anong alam mo, yun ang ginagawa mo. Di po ba? Kasi kung anong inaaral mo, yun ang nagiging laman ng isip mo. Kaya pala ang sabi ng Bible, meditate the Word of God day and night. Huwag mong ilalayo sa labi mo. Ikintal mo ito sa iyong mga leeg na parang kwintas so that you can do everything written on it.
And when you do it, your life will become prosperous and successful. So ito ang paalala ng Biblia. Kaya itong ating communion, napaka-importante ito sa buhay po natin. Pero may kondisyon siya. Huwag natin tatanggapin ito na ang dami pa rin sama ng loob. Huwag natin tatanggapin ito nang nabubuhay pa tayo sa pagkakasala. Kaya nga si Jesus, before na dumako, John chapter 13, before na ginawa po nila yung communion, anong ginawa ni Jesus? Hinugasan muna. Ibig sabihin, nililinis muna yung mga disciple before taking this one. Kaya napakahalaga ng paglilinis ng ating isip, ng ating puso, ng ating buhay. Para pagtanggap po natin ito, we are one with the Lord. Tayo ay nagiging kaisa ng Panginoon. And when we are united with the Lord Jesus Christ, ito ay bahagi ng ating kaligtasan. Kasi ang sino mang mayroong Kristo ay bago ng nilalang. Lahat ng luma ay lumipas na. At ngayon siya na ay pawang bago. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, sister, kung ganito man ako, pagpasensyahan mo na ako kasi ganito na talaga ako eh. Nasaan yung salitang pagbabago? So wag nating konsentihin yung mga kapatid na gano'n ang isip. Ganito na kasi ako, kaya pagpasensyahan nyo na lang. Hindi po. Nasaan ang salitang pagbabago? Nasaan ang salita na ang Biblia ko, binabago ako nito araw-araw? Kaya dapat maging laman ng ating isipan, we are being changed from glory to glory, from earthly things to the heavenlies. Amen. Hindi ako nahihiya magsabi sapagkat ito yung nakita ko na patutuo sa buhay ng isang tao. When we believe on the Lord Jesus Christ and accept His Word, binago niya tayo. Ako man, hindi ko alam na magiging ganito ako. Nung one time sinama ko si Pastora sa reunion ng aking mga classmate, nagtataka sila na paano ako naging pastor. Even sa GC namin, nagtataka yung iba kong mga classmate. Sabi nung isa, paano naging pastor yan? Promotor ng kalukuhan yan. Pero yung best friend ko, nung bata ako, hanggang naging college, alam niya yung patutuo ng buhay ko, hanggang naging pastor ako. At dahil doon sa aming pag-uusap, yung first reunion namin, ginawa nila akong presidente. Sabi ko, ayoko. Di ba alam nyo naman, mula grade 6, ang laging papel ko, Prince Charming. But one day, I met Jesus. When I met the Lord Jesus Christ, something new happened into my life. When I first take the first communion sa buhay ko, kasi una akong nag-communion, grade 6 ako eh. Required nung grade 6 before graduation eh. Yung tinatawag nilang baccalaureate mass. Required eh. Lolo ko yung pare eh. Paano ko magko-confess sa lolo kong ito? Alam ko kalokohan niya. Hindi pa uso yung kanta noon na si Aida o si Lorna o si Fe. Na itatanong ko sana sa kanya. So hindi ako makapag-confess sa kung ano kasi natatawa ako. Dahil hindi ko alam yung essence ng communion. Pero nung ako naging 20 years old, first time ko nag-communion. Nung hinawakan ko yung pagpapaliwanag ni Bishop Bien, sa tinapay at ayokong tanggapin. Habang hawak ko ng ganon, sinasabi ko sa Lord na, Lord, make me worthy. Pero nanginginig ako. Kasi kilala ko ang sarili ko, mahina ako eh. At hindi ganong kabilis ang pagbabago eh. But then ang laman ng puso ko, Lord, I want to follow you. Hanggang ganun lang. Gusto ko po, Panginoon, sumunod sa iyo. Sawa na po ako sa buhay ng pagtatago. Sawa na po ako sa buhay ng pagtatakbo. Nung tinake ko siya, nakadama ako ng paglaya sa buhay. At ang sabi ko kay Bishop, hindi pa siya Bishop, ang tawag po pa namin sa kanya noon, brother. Sabi ko sa kanya, Brother Ben, pwede ba umulit? Sabi niya, wag ngayon sa susunod na isang, di ba? Wag ngayon. Wag mo nang ulitin ngayon. Sa susunod naman. Hindi ko sinabing ang sarap eh. Ang sabi ko, nakaramdam ako ng paglaya. Taking communion is also taking your freedom because Jesus is our freedom. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang ating conclusion.
Okay? Sulat po. Sige, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Iniisip ko, bakit yung communion na ginawa ni Jesus doon sa 12 disciples? Marami namang mga disciples si Jesus sa panahong yon. In fact nga, namili lang siya ng 12 eh. Pero ang daming sumunod kay Jesus. Kasi po, alam nyo, ang communion para lang doon sa sumusunod kay Kristo at disciples ng Panginoon. Huwag mo siyang tatanggapin, ipagkakanulo mo rin siya kasi matutulad ka kay Judas. Si Judas, nagpanggap siya na follower ni Jesus at disciple ni Jesus. But at the back of his mind, pagkatapos nito, gagawa ako ng kasalanan. Huwag ganon. Huwag mong tatanggapin ang mga ito, pero meron kang gustong onsehin tao. Huwag mong tatanggapin ito, pero gusto mong makipag-compromise. Huwag mong tatanggapin ito na gusto mong gumawa ng hindi tama. Tatanggapin mo ito kasi nagmamahal ka at gusto mong maging Panginoon ang Panginoon sa buhay mo. Nidin ko yung ating mga ushers and usherettes. Sabi ng Panginoon, ito ang bagong tipan pagdating sa saro. New covenant. Because the old covenant was done in the Old Testament. Blood ng hayop, dugo ng hayop, ang ginamit para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. And the only thing that they would receive their salvation ay dahil sa pananampalataya. But today, it is the grace of God. Tatanggapin natin ito, hindi para isipin na ito ang dugo ni Jesus, ito ang katawan ni Jesus. It's not. Pero it was just a commemoration of the Passover. Paglaya, habang tinatanggap natin ito, makakatanggap tayo ng paglaya, ng kaligtasan sa pang-aapi ng mundo at tungo tayo sa lupang ipinangako ng Panginoon, which is a life, a successful and a prosperous life, ayon sa banal na kasulatan. Panginoon, aking pong pinapanalangin ang buhay ni Chi at saka ni Kat. Ganon din po ang buhay ni Kuya Ambi at saka po ni Sister Aster. Sa kanilang paglulingkod po, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan na to. Ang buhay po, Panginoon, nila bilang mag-asawa, O Diyos, sa harapan ng tao at harapan mo, O Diyos, ang hiling ko, pakialaman mo ang kanilang buhay. Dahil kapag pinakialaman mo ang buhay ng bawat isa sa amin, nagiging maganda po ang takbo nito. Dahil ikaw ay maayos na Diyos, God of order, gagawin mo maayos ang takbo ng aming buhay. Ang isip, Panginoon, nila, ang plano nila sa buhay, magiging maayos. Dumadaan man sa wilderness, nandoon, Panginoon, ang pagsama mo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagmamahal sa kanila. At kami man, Panginoon, natatanggap ng mga bagay na ito. Kami po, Panginoon, ay samahan. Habang nasa diwa tayo ng panalangin, gusto kong i-welcome si Mary Grace Asibron. Asan si Mary Grace? Okay, welcome na. Sophia Jane Lingwete. Asan si Sophia? Okay, welcome. This is your day. Ito ay araw para sa inyo. Totoo na you were invited, but it's not the one na nag-invite sa iyo ang binigyan mo ng pansin, because it is the Holy Spirit. Yun ang nag-invite sa inyo.
At dahil yan ay hindi mo lang pinaunlakan at hindi mo lang pinagbigyan, kundi ang puso mo gusto mo maging maayos. Sa nag-invite sa iyo, ibig sabihin naging maayos ka sa Panginoon sa oras nito. Sa inyong kinatatayuan, simple lang. Kahit bulong mo lang, nasabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kong Panginoon ka ng buhay ko. Bulong mo lang. Panginoon, pagharian mo ang buhay ko. Panginoon, patawad sa lahat ng kapalpakan ko. Lahat ng mga bagay na ayaw mo, patawad po, Panginoon. At sa oras na ito, sabi mo sa Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa buhay ko. Ikaw na ang Jesus, ang Panginoon ng aking buhay. I-distribute na natin ang ating saro at tinapay. Maya-maya po, sabay-sabay po tayong iinom at sabay-sabay po tayong kakain ng tinapay at saro. Habang hawak mo ang tinapay at saro, pray to God. Pasalamatan mo siya. You can praise Him, you can worship Him, you can thank Him. Sabi mo sa Kanya, salamat Lord. Kasi marami kang dahilan para pasalamatan siya. Thank Him for your family. Thank Him for your future. Pasalamatan mo siya sa iyong pamilya. Kahit na hindi yan pumasa sa standard mo para sa isang pamilya. But thank Him. Kasi kung hindi sila ang naging mga magulang mo, kung hindi sila ang naging pamilya mo, maaring wala ka rito. Kung naging mahirap ka man ngayon, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kasi there are times God allows negative things para ipakita niya sa iyo that He is the God who can do possible out of those impossible things. Pasalamatan mo siya dahil siya'y karapat-dapat. Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ginawa mo po, Panginoon, para sa amin. Di kami karapat-dapat na tumanggap nito, ngunit minarapat mo dahil kami mahal mo. Tatanggapin namin ito, O Diyos, bilang pag-alala sa iyong kamatayan, pagkabangon na magmuli at babalik para sa amin. Salamat sa katawang nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Tumanggap ng maraming pasakit at latay, maraming sugat, Panginoon, sa katawan, ngunit nagpahayag ka sa pamamagitan ng mga latay mo, kami tumanggap, Panginoon, ng kagalingan sa pangangatawan. Salamat din po, Panginoon, sa dugong nabayubay doon sa krus na umagos doon, O Diyos. Dugo na nagbigay po, Panginoon, sa amin ng paglinis at kapangyarihan, O Diyos, sa aming buhay, araw-araw. Dugong makapangyarihan na laging sariwa hanggang ngayon. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, sabay-sabay natin kanin ng tinapay. Sabay-sabay din po natin inumin ang saro. Salamat po, Panginoon. At mananatili kami, Panginoon, sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik upang kami ay makaisa mo sa langit na bayan. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.